So sa dili pa ta mag-ampo, atong basahon ang gisulti sa Testimonies to Ministers and Gospel Worker, page 107, paragraph 1. But beware of rejecting that which is truth. The great danger with our people has been that of depending upon men and making flesh their arm. Those who have not been in the habit of searching the Bible for themselves or weighing evidence have confidence in the leading men and accept the decisions they make, and thus many will reject the very messages God sent to His people. If these leading brethren do not accept them, no one should claim that he has all the light there is for God's people. The Lord will not tolerate this. He has said, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Even if all our leading men should refuse light and truth, that door will still remain open. The Lord will raise up men who will give the people the message for this time. So, bisan pa ang atong mga leading men, but pasabutan na, mga leader ba, mga pangulo sa iglesia, pastor, elders, presidente, ana, bisan pa ang tanan nga mga leading men ay mo dumili sa kahayag o kamatuoran, ang pultahan sa kaluoy o sa grasya, agpabili na siya nga abli. O ang Ginoo, the Lord will raise up men who will give the people the message for this time. So nagay mga tao nga muhatag og mensahe. O gingon diha, itambagan ta na magbantay ta sa pag-reject sa kamatuoran. Kay naa may tao nga dumilian ka. Dili man na isulti diha na bantay mo na maka-reject mo kamatuoran ha. Kung ang tao wala dili nga ba dumili iba. O gi-warningan. Ang dako nga danger with our people, naingon diha, magdepende ka sa mga tao lang o mga leader na himuon nimo siyang arm. Tapos syempre kung nakadepende ka sa tao na himuon nimo siyang arm, unsay gingon sa Jeremiah 17 verse 5, okay? Thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. So, mabulag ta sa Ginoo. So, but pasabot kung mosalig na ka sa tao, dili na ka makatuon og scripture sa imong kaugalingon, individual. O dili na pud ka makatimbang-timbang sa mga ebidensya. E nga naman, sila raman yung paminaw, ang uban din yung paminawan. But pasabot, one-sided ba? Prejudice. Dito naman ka mosalig sa iya, so dili na ka maka-study sa Bible sa atong kaugalingon or makatimbang-timbang ta sa mga ebidensya. Di mo makita na mas lig-on man yan diri. Kung diri ra ka minaw, so nagid tin-aw nagid kayo, di ba? Kay siya ra man na side, tin-aw na, pero pag naay side na imong tan-awon, makatimbang-timbang ka na, murag naay kalahianin duha. So ana. So ingon diri na dili lang ta modawat kung unsay desisyon sa leading men o nila. Kundi mo desisyon ta sa ato gyud kaugalingon na pagdesisyon. Kung daghan ang mag-reject sa message nagipadala sa Ginoo, mo reject pud ta, kay nag-reject man sila, mo reject pud ko. Kung mudawat sila, mudawat pud ka, bot pasabot, sabay-sabay ka lang. So mao na siya. If these leading men, leading brethren do not accept them. So mao na siya. So atong pagatunan karon kanang gitawag nga Laodicean condition. Napuna sa kuan kadtong partial na mga abomination sa church. So usa man gud ni siya sa hinungdan nganong may sikil line ang katawhan, ang mga lukewarm. So atong tun-an karon kanang Laodicean condition, kay kun dili gyud mahimong tin-aw sa atong una-una kung sa ka sitwasyon sa atong iglesia, dili man ta makabag-o, dili ta makapangandam, kay wala magkakaibalok kung sa imong pangandamon, di ba? So diri sa kuan ato masabtan kung unsay
sitwasyon, tinuod nga sitwasyon sa atong iglesia. So, mao man ay hukman sa Ginoo na iglesia, so dili ta mulakaw diha, magkinabuhi lang ta sumala sa mensahe. Tas kita mo share ta, bahala nagmudawat sila o dili, basta kay naka-share ta. So dili man pud ta maka-share kung wala ta diha. Halimbawa, itong gingon sa amigo na magbuo na lang ta, mo na to ta sa local conference. Unya maka-share ka pa sa imong makigsunan sa sulod na nadto naman ka sa uban. Dili na. So sa atong pagpadayon magampo na ita. Amahan nga balaan nining kagabion Ginoo, nagapasalamat kami kanimo, kami imong gitigom nining nga lugar aros pagtuon sa mga balaang pulong. Kanunay namong ginahangyo Ginoo ang paggiya sa balaang espiritu, kaalam langit no ang among madawat. Salamat kayo sa pagduog sa pagampo sa ngalan ug gahom sa manlalas mo sa Kristo. Amen. Okay? So, ang Ginoo sumala sa Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20, ngon siya, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me." Subot pasabot, kung ang Ginoo nagbarog sa pultahan o nagtuktok, bot pasabot, tuwas gawas ang Ginoo. Pagkahuman, kay tuaman siya sa gawas, gusto niya mosulod. Kay wa gyud tawo nga motuktok na di mosulod, di ba? So ang Ginoo nagtuktok siya sa pultahan nga close. Pagkahuman, gusto niya mosulod. Kaso ang problema, kung naapoy tao nga makabati sa iyang tingog. So, gusto sa Ginoo nga mosulod siya, o nagtuktok siya, kung naay tao nga mo kaudungog sa iyang tingog, my voice, meaning message, my message, the Lord's message, and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Mosalo siya sa gitawag nga pagkaon. Kasalo nato ang Ginoo. So nindot kaayo no kung kasalo nato ang Ginoo, malipay man ganita kung makasalo nato atong asawa, atong uyab o espesyal nga mga tao, mga inila na tao, di ba? Malipay ta, lalo na ang Ginoo. Sabot po sabot ang Ginoo nagtuktok sa pultahan. Gusto siya mosulod. So kung mosulod, pasudlo na to siya, musalo siya sa atong pagkaon. So may but pasabot ana. Sumala sa Spirit of Prophecy Volume 3, page 219. This precious Savior waits for us to open the door of our heart to Him and say, "Abide with us." So muda ito ang but pasabot na ang Ginoo nagtuktok siya sa pultahan sa atong kasing-kasing. O kung maminaw ta sa iyang tingog, muuban siya sa ato, musalo siya sa ato sa pagkaon. Muna siya. Ang barog siya. Ang atong kasing-kasing day ang naay muna siya ang nagrepresent sa door, ang atong kasing-kasing. O sumala sa Micah chapter 6 verse 9, yung gitawag diha, "If any man hear my voice," kana nga voice mo na ang hiskutan sa Micah chapter 6 verse 9, "The Lord's voice cried unto the city, and the man of wisdom shall see thy name, hear ye the rod, and who hath appointed it." So kanang city, kung basahon nimo ang Acts of the Apostle page 12, paragraph 1, nagrepresent siya sa church, city, meaning church, iglesia. No? Ang sa ingon dito, during ages, the spiritual darkness, the church of God, ingon dito, has been as a city set on a hill from time to time through successive generations. The pure doctrines of heaven had been unfolded within its borders.
So, ang city na isgutan diha, nagrepresent siya sa gitawag nga simbahan o Church of God. Okay? Unsa man ning sulti diha na rad, herye darad, paminaw kamo sa sungkod o pamati kamo sa sungkod. Mo na siya nga sungkod nga gidala ni Kristo. Gamito na niya sa mga karnero. Ang sungkod daghay gamit. Sungkod nimo kung naglisod nga kaglakaw. Panggiya sa karnero. Kung ang karnero murag motipas imong ana unog sungkod. Tapos ang sungkod pwede po na nimi pambunal sa mutukob sa karnero, pangdepensa. Ang sungkod pod naman na ana kung mahug ang karnero, imo nang iana masabitan man sa liog makuha nimong karnero. Ana. So daghan unsa may kahulugan na ng heri darad paminaw kamo sa sungkod. Bud pasabot ang sungkod di ay musulti. Kay wala gi literal nga sungkod nga musulti. Subot pasabot dili na siya literal nga sungkod na musulti kay wabay ba ang sungkod. Kasi ingon diha ang sugo, bud pasabot ang tingog sa Ginoo mo padayag sa sungkod kay ingon siya paminaw kamo sa sungkod. So unsa may bud pasabot sa sungkod kinsa man sa kasaysayan sa Biblia, kinsa man ang mga tao maliban kan Jesus Christ na nagamit og sungkod. Si Moses, di ba? So si Moses. So atong basahon ang gingon sa Ginoo mahitungod kang Moses. The time for Israel's deliverance had come, but God's purpose was to be accomplished in a manner to pour contempt on human pride. The deliverer was to go forth as a humble shepherd, si Moses na, no? With only a rod in his hand, but God would make that rod the symbol of His power. Kay sa panahon nga moana si Moses sa tubig, ang tubig mahimong dugo, moana sa siyuta. So, ang rod, maora na nga rod nga sa iyang kamot na gihimong kuan sa Ginoo, magpakita diha ang gahom sa Ginoo na makit-an diha sa rod. No? Kanang rod ni Moses ihait sana niya tapos dito sa ground tapos mahimo siyang has, di ba? Nasa gahom. Ang rod nagiingon diha nga paminaw kamo sa sungkod ug kaniya nga nag-appoint ana. Kinsa nag-appoint ana kanang sungkod mao na siya ang the Lord's voice. Ang sungkod magdiha makit-an ang gahom sa Ginoo, nagasimbolize niya siya sa gahom sa Ginoo. Og ingon pa kaysa patriarchs and prophet man na, ingon pa sa Desire of Ages, kadto nga sungkod ni Moses mao toy simbolo sa gahom sa pangalan sa Ginoo. Moses rod of power in the name of God. So naigahom ana nga gitawag nga sungkod, no? Gamito ni Moses o nagpadayag siya sa gahom sa pangalan sa Ginoo. Unay mga simbol anang sungkod. So muna karon ang atong gipaminawan, herye the rod, herye the shepherd's rod. Gitawag na shepherd's rod. Christ is the shepherd and the rod the voice of God. Diba? Herye the shepherd's rod. Mao man ang sa Davidian, herye the shepherd's rod. Ayon sa Biblia. Herye the rod, paminaw sa sungkod. Herye the shepherd's rod, kay shepherd, Christ is the shepherd, and rod, the voice of God. So, kung yan ay bold pasabot. So, dito sa 14. Ang matag iglesia na ay angel. Angel meaning ministers, leaders. So, and unto the angel of the church of the Laodiceans. Right. These things say the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Okay? So, sa Laodicean church, na ay angel, tapos ingon dire nga siya nawa, ang saksing totoo, ang saksing faithful na witness na gikan pa sa himo
sa kalibutan. Sa verse 15. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold nor hot. So ang gusto niya, ang gusto sa true witness, gusto niya nga ikaw bugnaw or hot. Gusto niya kung bugnaw, bugnaw ka. Or hot, hot ra ka. Verse 16. So then, because thou art lukewarm. Ang gusto niya sa 6:15 na kung init ka. Kung bugnaw ka, bugnaw ka. But pasabot, mubarog yung ka kung init ba ka o bugnaw ka. Pero ingon diri sa 16, then so because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, ni kainit, di pod ka bugnaw, I will spew thee out of my mouth. Isukat ka, kay lukewarm man ka, dili ka init, dili ka pod bugnaw, dagaang man ka, isuka, tagyud ka sa akong baba. So isuka di ay sa baba sa Ginoo, kung dili siya init, dili pod siya bugnaw, dagaang. So ang isuka niya dagaang. 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods and have need of nothing. So ang iyang hunahuna, siya dato nakabaton sa kadato, o wala siya manginahanglan sa bisan unsa. Pero unsay tinuod niya nakahimtang, and thou knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Gabi. Sa wala niya pagkahibalo, siya usa ka makaluluoy. Siya usa ka miserable man na. Siya usa ka taong pobre no. Usa ka taong buta ug hubo, kumplito. Miserable. Maralita. Makaluluoy. Makaluluoy. Natanan, dukha, buta, ug hubo. Munay kahimtang niya. Pero ang iyang nasabtan sa iyang kaugalingon, ang tan-aw niya sa iyang kaugalingon, dato siya. And increase with goods and have need of nothing. Pero sa wala niya pagpahikahibalo, siya di ay naana sa kumplito nga kahimtang sa pagkamakaluluoy sa tanan. Okay? Diri sa 18. Na siya'y tambag ang true witness. I counsel thee to buy of me. Tambagan ko ikaw nga mupalit ka sa ako. Sa ako ka mupalit. Mupalit ka og to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich and white raiment. So gusto sa Ginoo mupalit ka og gold na ulay sa kalayo, og gitawag nga aron ikaw mudato, og pagpalit og puti nga bisti o sinina, aron that thou mayest be clothed, para matabunan ang imong makauulaw nga pagkahubo. Dili makita, buot pasabot, hubo man ni siya. Ang paliton, white raiment, ang nagbaligya lang ang Ginoo ra. At sa gold tried in the fire, ang Ginoo ra. O gingon diha, og pangpahid sa mata, and anoint thine eyes with eye salve, that thou may see. Og pagpalit og tambal sa mata, aron ka makakita. So buta gyud ni siya. So amo nay gitambag sa Ginoo.
Wala na siya gisugo. Tambagan ko ikaw, palit sa ako og bulawan nga yung giulay sa kalayo. O aron ikaw mudato og pagpalit pod og puti nga biste aron dili makita ang pagkahubo o pagpahid sa mata para makakita ka. Subot pasabot ang iyang mata na pagka-blind na pa siya ay curable pa. Subot pasabot matambalan pa. Dili pa ingon na cancerous, no? Kung maminaw. Kung mahibalo siya sa iyang kahimtang. No wish not man. Saan mo pagkaibalo na no wish not man. Saan mo pagbago na no wish not. Na ang iyang unahuna, mao man na. Suda kayong unahuna, ano? Naay usa ka istorya nga nagtuog yun siya sa iyang kugalingon na patay siya. Siya, patay ko, dok. Patay lagi ko. Ang gibuhat sa doktor, gipakita sa iya nga dili gyud siya patay, buhi gyud siya. Siya na, patay gyud ko, dok. Ingon ng doktor, last na lang na ebidensya nga buhi ka. So gikuha yang kamot giana sa kuan. So yung gawas ang dugo. Mao na ang ebidensya nga buhi gyud ka. Sunod lo. Ug gawas pa din dugo bisag patay na natawo, no. Kay gulo. So unsa mo man ana? O man wa siya kay balo. So nagingon gani ang doktor bot pasabot na nay dugo, pasabot nag-circulate pa ang imong kuan, nag-function pa, di gyud ka patay. Pero siya believe siya na patay daw, gawas gihapon daw ang dugo. Kaya nagit siya mo na patay man siya, di na siya makuan ba. So mao gyapon na ang kahimtang na gusto sa Ginoo nga tambagan siya, mapaliton siya ani nga mga butang para maulian siya. Yan sa ingon sa 19, as many as I love, I rebuke and hasten. Be jealous, therefore, and repent. So, ingon siya na sa tanan nga akong gihigugma, sa daghan akong ginhigugma, ako siyang badlungon, o ako siyang, saan ni siya? Pantunon, no? Pantunon. O ikaw nga mag-zealous, sikap, sa Tagalog. Sana sa Bisaya, magkugi. Zealous, no? And therefore and repent, magbasol ka dili man ka. So kinahanglan magyud ni siyang magkugi og magbasol. So ngano magbasol man ka kung wa kay sada, kung maayo ka sa Ginoo. So wala giingon sa Ginoo sa 20 mo na ang iyang gisulti. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. So, mauna na siya sa 20. So, unsa may kinsa man ni nga katawhan ang gisultian? Ang Laodicea ay kapito nga iglesia. Unsa may kahulugan sa Laodicea? People declaring judgment. O kay gisugo man ni siya Ginoo, kini nga iglesia gisugo man ni sa Ginoo. Kaso nga lang ang kini nga iglesia naa siya gitawag nga spiritual malady. Mura og kuan siya, sakit nga ang Ginoo ra gyud ang makaayo. Bot ka ng sakit, wa na gyud maayo pang magtatambal na makaayo na. Ang Ginoo ra gyud ang makaayo ana nga spiritual sickness o spiritual disease, no? Naa siya. Grabe ang iyang sakit. Ang Laodicea gi-address na sa propeta sa Seventh-day Adventist. God is leading out a people. He has chosen people, a church on the earth, whom He has made the depositaries of His law. He has committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. So siya gisugo ana. He would reprove and correct them. Musaon na dili naman maminaw. He would reprove and correct them. Di naman pa-correct. Sa unsang pamaagi na ma-reprove at ma-correct, pinaagi sa propeta. Patay naman ang propeta, pinaagi sa sulat sa propeta. Diba? The message to the Laodiceans is applicable to
Seventh-day Adventists who have had great light and have not walked in the light. So wala naman may lakaw sa dakong kahayag. Naay dakong kahayag wala na may lakaw tungod sa gitawag nga spiritual condition, Laodicean condition. Sa paggingon, I was shown that the testimony to the Laodiceans applies to God's people at the present time. At the present time. Apply na siya sa katawan sa Ginoo sa gitawag nga presente nga panahon na naa sa gitawag nga naay sakit. O kana nga sakit pag dili na maayo, di gyud na makabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Gihatag but God has given the message time to do its work. The heart must be purified from sin which have so long shut out Jesus. O nagisulti diha. Nagkakuan sa Laodicea. Dala sa mensahe tulo ka manulunda para mo loud cry. Kaso kung imong basahon diha, nawala na. Okay? So, dirita, ang pinakakuan gyud ani, thou art lukewarm. Mao gyud na ang kuan. Sa may but pasabot anang lukewarmness. O kanang giingon sa kuan na, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Tungod kay ikaw dagaang, dili ka bugnaw, dili ka init, isuka ko gayud ikaw sa akong baba. Ang hinungdan na isuka tungod kay lukewarm. Mo na ang Ginoo nanawagan sa lukewarm. Ingon diha, after all our lukewarmness and sins, he say, return unto me, and I will return unto thee, and I will heal all thy backslidings. This was repeated by the angel a number of times. Return unto me, and I will return unto thee, and will heal all thy backslidings. So muna ang sulti sa Ginoo nga bumalik kamo kanako. Nganong mubalik man? Nawala man. Tuktok ang Ginoo. If any man hear my voice, but pasabot, nagawas na ang Ginoo, tuanas gawas. Wa na. Munang giingon niya, balik mo kanako, o kung mubalik mo nako, mubalik pod ko diha ninyo. O sa giingon niya, ayuhon niya ang tanan nako ninyo nga mga saan siya backslidings. Pag talikod, backsliding. Ayuhon niya. So nanawagan gid siya. Asa siya nanawagan? Seventh-day Adventist. Wala makahibalo ang atong mga kaigsunan anak. Ang gamiton sa Ginoo na mo pahibalo sa ila, di man nila pasultion. Unya, mudaghan ang membro pero masakiton. Mudaghan ang membro pero puro masakiton. Di ba? Sud kaayo. Ingon diri sa 158, then I was pointed back to the years 1843 and 1844. Unsa may naa atong mga katawhan dito sa 1843 o 1844? Unsa man to, nagsinumpakiay ba to? Nagpataas ba to sila sa ilang kugalingon? Bisan og mga dato sila, bisan og mga kuan sila, nagpataas ba sila? Wala sila magpataas sa ilang kugalingon. There was a spirit of consecration then that there is not now, dili na karon pareha. What has come over the professed peculiar people of God? I saw the conformity to the world, the unwillingness to suffer for the truth's sake. I saw a great lack of submission to the will of God. So dili pareha sa espiritu sa unsa may espiritu sa 1843, 1844. Let brotherly love continue. Sumala diri sa Hebrehanon 13 bersikulo 1. Let brotherly love continue. Sa verse 1 ni siya. So mao na siya nagkuan ang gugma atong sa 1843, 1844. Ang mga tao dito
nagkausa sila. Walay prejudice. Tanan uhaw gusto maminaw sa mensahe. Dili na pariharon. Kaya ang tao nakitaan sa propeta nga naa na sa gitawag nga ang peculiar people of God, nakita niya na uyo na sa kalibutan. Dili na sila unwillingness to suffer for the truth's sake. Kita niya na I saw a great lack of submission to the will of God. Mao na siya. O gansa ingon pa niya, I saw that many who profess to believe the truth for these last days think it strange that the children of Israel murmured as they journey, that after the wonderful dealings of God with them, they should be so ungrateful as to forget what He had done for them. Said the angel, He have done worse than they. So worse than they. Mas grabe pa sila. Ang ancient Israel, samtang naglakaw sila, bagulbol, imbis na daghay mga gipakita na sa ila sa Ginoo nga kanang mga mirakulo na ang gahom sa Ginoo, giubanan sila pag out pa lang nila sa Egypt, giubanan na sila, na ang mga dako kayo nga mga timaan, di ba? Pauwan ang Ginoo og mga mana, gipatabok sila sa dito sa kuan, sa gabi na ay kalayo, sa buntag na ay ulap na, di sila maluya, nagutanan. Nasa Isaiah 4, nganong worse man ang mga anak sa Ginoo karon. Kay ngano, daghan na magoy mga daghan na tay na katunan ba. Gikan pa sa sinugdan, daghan na gipakita, sobra daghan na kaayo gipakita ang Ginoo. Pero kuan, gihapon mo ni sa last days, makamatuon sa last days. Makalimtan man na nato kay tungod sa nag-uyo na ta sa kalibutan. Conformity to the world. I was shown the conformity of some professed Sabbath keepers to the world. Oh, I saw that it is a disgrace to their profession, a disgrace to the cause of God. They give the lie to their profession. They think they are not like the world. Gihunaw na nila na. But they are so near like them in dress and conversation and actions that there is no distinction. Nay kalainan. Oh, unsa man lay na lahi. Ano ba wala naging kalainan sa may nalahi. Ang pagdala na lang sa pangalan. Unsay giingon basahon nato Isaiah 4 bersikulo 1. And in that day 7 women shall take hold of one man. 7 ka babae nianang adlaw ang 7 ka babae naghupot hold of one man o sa katao si Kristo na. Saying, we will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name to take away our reproach. O sa gingon nila, ingon ng 7 ka babae nga naggunit sa lalaki, mukaon lamang kami sa among kagalingong tinapay. Mosulot lamang kami sa among kagalingong bisti. Tawga lamang kami sa imong ngalan para mawala tong ilang kaulawan. Sabot pasabot, ang ilan na lang gikuptan ang pangalan, pero wala na distinction. Wala na ng peculiarity o pagka-peculiar people. Ang kuha na lang, ang pangalan. Ang pangalan, kuhaan kayo. Diba? Mao na lang. Same. Wala na. Tapos di ba diingon dito sa atong gibasa na ye have done worse than they? Diingon pa diri worse than infidel. Unsa na ibut pasabot sa infidel? Wala mo ila sa Dios? Wala siguro na. A person who does not believe in particular religion. Dili mo tuog reliyon. In Christianity. Infidels na sila. Di na mo to Ginoo. Wa na relihiyon. Worse than infidels. Half-hearted Christians are
worse than infidels. For their deceptive words and non-committal position lead many astray. The infidel shows his colors. Ang taong infidel, makita nimo sa color. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldlings nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. So duha ang iyang madisib. Oh. Ngayon ko na siya kanang dili magtotoo. Labaw pa. Labaw pa. Worse than infidel. Oh, nalabuan pa ang katong mga ancient Israel. Tsaka makadisib siya. Makadisib siya sa both parties. Oh. He is neither a good worldlings nor a good Christian. So, magamit gud siya sa Ginoo bisan asa. Spewed out. Kung lukewarm ka, isuka gyud. Isuka gyud ka sa Ginoo. Unsa man nga pagsuka? Some I saw would gladly return. Ang some, lipay sila na nibalik kay nakasabot man sila sa ilang sitwasyon na lukewarm man di ay ko. Balik, malipayon siya. Di ka malipay, na nahibalo ka sa imong tinuod nga kahimtang. Others will not let this message to the Laodicean church have its way upon them. They will glide along. Tawa. Much after the same manner as before, and will be spewed out of the mouth of the Lord. Those only who zealously repent will have favor with God. Sa mawara gyud tong nag zealously aning kamot na makabalik, aning kamot magkinabuhi na nagdawat sa mensahe sa iglesia, dili mensahe gawas. Imposible kayo na ang Ginoo na mensahe gawas tapos wala mensahe sa sulod. Una niyang luwason ang sulod. Ang sikag mensahe din to tapos ang sulod dili maluwas. Mura kag konduktor na nagpasakay tapos paglarga biyaan, di ba? Lisod pag kayo konduktor kay nagpasakay ka tapos ikaw di ay mabiyaan. Muna yung gingon na Apostol Pablo na nagsulti ko sa uban, ako po di ay isalikway. So dili ingon siya, ang akong dagan, nagdagan ko sa kasiguruduan. Wala ko magsuntok sa hangin. Di ba ingon ni Apostol Pablo? So ang pagsuka di ay kanang di ta mo dawat sa mensahe, di ta mo balik. Ang uban lipay sila ni balik. Ingon pa diri sa volume 6, to those who are indifferent at this time, Christ's warning is, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Revelation 3 verse 16. The figure of spewing out of his mouth means that he cannot offer up your prayers or your expressions of love to God. He cannot endorse your teaching of his word or your spiritual work in any wise. He cannot present your religious exercises with the request that grace be with you. So mo na siya ang bud pasabot. So mo na ang Ginoo nanawagan gyud na balik mo, palit og kanang gold nga giulay sa kalayo. Oo, kay isuka gyud mo nako kundi mo kabalik. Kay ingon ang note leaflets na libro sa volume 1, mabasa na siya na those who claim to believe the truth do not possess that power that God would bestow upon them if they really believe and were striving for conformity to His image. The church is in the Laodicean state.
the presence of God is not in her midst. Oh, if Christ were formed within, the hope of glory, conformity to His image would be seen. In the church, trials which separate the members from Christ would disappear. So, ang kabutang sa church na naa sa Laodicean church, ang presensya sa Dios wala sa ilang taliwala bugatan no. Wala na siya. Kung ana. So isuka gyud, magpadayon gyud ana kung dili makamata. Isuka gyud. Ang last day events mao ra gihapon sa last day events page 49. The church is in the Laodicean state. The presence of God is not in her midst. Pagbasa ni Brother GC kay Pastor, kana bro, imo kung unsay pagsabot ni mong last day events, imo ra na, ayaw itudlo, imo ra na. Kay compilation na. Compilation ko. Unya, matawag pa ni compilation, kini ako basahon sa iya. Compilation pa dahil na. Kini mo tuo pa ko na compilation. Inaamay usa Pastor, dili compilation. Oh, kini di man ni compilation, libro man ni gyud ni Sister White. Oh, dili ni compilation. Oh. Kini compilation ni. Oh, last day events kay wa may libro si Lynn White na last day events. Pero kini di man na compilation, wa siya sa takas ani. Di ba? Kung mulo ko di siya maani, aderita. Mao gibutang na ko na diha. Kay mo na siya nga libro diha gikuha nga gibutang sa last day events. Naman na year kung kano sana siya. Okay? Be jealous and repent. So, mo na challenge sa Ginoo. Be jealous and repent. Dear brethren and sisters, the Lord has shown me in vision some things concerning the church in its present lukewarm state, which I will relate to you. The church was presented before me in vision, said the angel to the church. Jesus speaks to thee, be jealous and repent. This work I saw should be taken hold of in earnest. There is something to repent of. Worldly mindedness, selfishness, and covetousness had been eating out the spirituality and life for God's people. So, mao na ang Ginoo nagsulti ana, be jealous and repent. Siyempre, kung nakita na nimo ang imong kaugalingon, magkugi gyud ka nga ang opposite sa Laodicean imong buhaton, di ba? Tapos magbasol ka, maghinulsol. Maghinulsol. Worldly mindedness, selfishness, giiskutan diyan. Kining covetousness, ikakuan man ni siya, ika-10 man ni. Kung imong basahon ang Colossians, unsay una nga sugo sa 10 commandments? Ha? Ayaw pagbaton og Diyos sa harap at atubangan ko, di ba? Kining covetousness, same ra na siya. Ang covetousness ikanapulo na siya, di ba? Unsay buot pasabot ang covetousness. Ang covetousness, ang paliwanag ni Apostol Pablo ana ay katumbas na siya sa no other God, gihapon na siya. Di ba ingon na sa Santiago, siyang nagsunod sa siyam nakalapas sa usa. Ang kanang usa, covetousness. Ang covetousness, katumbas na siya na nagsimba sa Diyos. Basahan ninyo ang Colossians chapter 3, verse 5. O patiyan ninyo ang mga part o member sa inyong lawas. O, ang gitawag diri, nanaa sa kalibutan, fornication, uncleanness, sa pa ni? Oo, sa pa?
Concupiscence, wala? So, dani no pagwatamaan daning mga kuan ni covetousness, which is idolatry. Unsay yung kahulugan sa idolatry? Diyos. Mao na siya covetousness, mukuha na siya sa Diyos kay kuan man na siya kanang sa Bisaya ng covetousness, ibog. Ha? Oh, greedy. So naiyay pagsimba sa Diyos. Mao na siya. Covetousness, ang kasakiman ay isang matinding pagnanasa. Maupod ni ang kuan, ang nagsugod sa sin. Diba? The mystery of sin. Mystery ang sin, kay wala man ang sin. Nagsugod ramang good si Satan na maibog. Kada bang kung siya masuya siya ba? Mo man ang covetousness. Pagsimba din na sa Diyos. Mo na sa ang unang sugo og ang ikanapulo ka sugo, mutuyok ra na gyapon sa usa, sa pinakauna, mutuyok ra ba? Oh, kay no other God sa number 1, tapos sa 10, covetousness pod ka ng idolatry. Puno ka ng prinsipyo diya sa ikanapulo na sugo sa 10 Commandments. Ang prinsipyo diya, ang pagkamasinahon. Ka maibog sa balay sa imong sa asawa ni siya. Pero pag simba po dahil na sa Diyos. Mao na siya. So, padayon ta. Si sister na po na akong papasahon kay kapoy na ko. Kapata. Kay mao ni siya may basa. Heed the counsel of the true witness. Buy gold tried in the fire, that thou mayest be rich, white raiment, that thou mayest be clothed, and eyes salved, that thou mayest see. Make some effort. These precious treasures will not drop upon us without some exertion on our part. We must buy, be zealous and repent of our lukewarm state. We must be awake to see our wrongs, to search for our sins, and to zealously repent of them. We must buy. So, mao na siya. So, to see our wrongs, to search for our sins, and to jealously repent of them. So, ang gugma gyud sa Ginoo, iyag yung kuan na tao luwason gyud. Kung gusto magpaluwas, kung gusto magpa-rescue, we must be awake to see our wrongs, to search for our sins. Ana siya. Dili man ka hinulsol o magkugi sa paghinulsol kung dili mo makita ang imong mga sayop, kung dili nimo ma-search ang imong mga sakla. Karon gisugo man ta. What must we buy? So may atong kuan. So ato ni siyang lagtawan. Ang gipasugo si Ginoo, palit mo nako og gold nga inulay sa kalayo. Sa may but pasabutan na. Gingon diri, it is the gold of faith and love. So ang paliton kanang gold tried in the fire, ang but pasabot ay na pagtuo og gugma. Asa may dako diha sis ang pagtuo og gugma? Kay balo mo kung say mas dako diha ang gugma no. Asa man mo basa? 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Sige basa. 1 Corinthians 13 verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Kanang charity, kuan gyapon na siya. Kuan gyapon sa love gyapon. Love. Tulo sa King James version, ano ka sa tanawa daw sa ubang 1 Corinthians. Sige daw, kung sa ilang kuananang charity, love. Sa Kung wala gyud kuano ka ng writings ni Ellen White, magpataka agad tagkuan dito sa kung sa ibot pasabot anang buy me a gold tried with fire. Pataka ra ta. Ato tas scholars sa panano. Scholar dili pag yun safe pag yun bisan pag i-quote sa scholar dili pag nila ibutang ang libro kay para ang sila ang dungog ila
Lagi na. Di na nila ibutang na. Di man ka makabarog na lingon kay kuan man kanang murag ang buot pa sa ang kuan nila dito ra ka sa musalig sa ila, di ka mo iswag, di mo mauswag. Di para sa tong study na nakaibalo mo kung naay libro, di mo build sa ako ma-idol ninyo ko dito mo sa Ginoo. Nang uban mga inila sa Seventh-day Adventist, di gyud mo basag Spirit Prophecy kay ang iya gusto na siya ang mapasidunggan, dili ang Ginoo. Dili man na ito mapasidunggan si Sister White. So, mo na siya. So, ang buot pasabot sa gold tried in the fire, faith in love. Unsa may buot pasabot sa faith? Pagtuo sa mga butang. Oo. Faith is the substance. Hebrehanon 11 bersikulo 1 og 6. Ang pagtuo sa mga butang na dili makita. Ana, ang faith, nakalimot ko, memorize to na ako katong about faith. The definition of faith, obedience. The short definition of faith is obedience. Ang bungas pagtuo mao pagsunod. So, di man pud ka kasunod kung hoy gugma. So mo na siya naay pagtuo gugma. Padayon maka. Buy of me white raiment. And white raiment that thou mayest. So unsa maning white raiment na ipasulob, dili ang atong sinina. The white raiment is the righteousness of Christ, the wedding garment which Christ alone can give. So mao na siya ang white raiment, ang kuan Christ righteousness. Makadto ba taglangit kung wala ng Christ our righteousness, kanang righteousness of Christ? Unsa may giingon diri sa Mateo 5:20? Matthew 5 verse 20. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Wala may lain nga maka-enter sa kingdom of heaven. Ngut pasabot dili gyud ta maka-enter didto kung wala tay righteousness of Christ. Ang challenge diha, kung dili mo labaw ang inyong pagkamatarong sa Pariseo skriba, wala gayud kay mo'y luna didto sa ginarian sa langit. Mao na siya ang pagkamatarong ni Kristo. Muna siyang Wala may matarong, wala may righteous. wala bisan sa na sa Biblia. Kaya ang atong pagkamatarong sa mastrapo. Ang ato na pagkamatarong. Pero ang pagkamatarong ni Kristo, dili man ta makaadtos langit. Wa kay luna didto kung wa kay pagkamatarong ni Kristo. So nganong isulob man nato kay ang atong pagkamatarong. Sige, basa na po ba? Ano butangan ning kuan kay nagdali ko? Isaiah 52 versikulo 2 masiguro. Sige. 52:1 Isaiah. Okay ni si sister na po babasa ni. Isaiah 52. Kini siya napa ni siya sinina. Ge. Kining Lourdes yan, wala na yun. Sige. 52 verse. Sige. Verse 1. Verse 1. Isaiah 52:1. Awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. So pag moingon gani, put on the strength, put on thy beautiful garment. But pasabot, imong kuhaon, imong isulot. Kana nga beautiful garment, nagrepresent gihapon na siya sa Christ righteousness, the wedding garment. Kay unsa man dining atong garment? Garment nato, sige daw. Sa to, si Clark na put. Sa SDA Bible Commentary, Volume 7, page 962, paragraph 5. Bankrupt, many are Laodiceans living in spiritual self-deception. They clothe themselves in a garment of their own righteousness, imagining themselves to be rich and increase with goods and in need of nothing, when they need daily to learn
of Jesus, His meekness and lowliness, else they find themselves bankrupt, their whole life being a lie. Wa tay mahimo mao mong ginagisulti sa propeta. Ug siya po'y nakahibalo, ang propeta magod, siya go'y nahibalo sa tinuod nato nga kahimtang. Oo. So, bankrupt. Pag bankrupt gani, kung usa na siya ka business bankrupt, wa na gyud na siya. Wa na gyud, no? Bankrupt. So daghan sa mga Laodicea ng spiritual self-deception. Nagsulot sila sa mga garment sa ilang kaugalingong pagkamatarong lang. Imagining themselves to be, imagining themselves to be rich and increased with goods and in need of nothing. Samantalang gikinahanglan gyud nila ang pag maka-learn adlaw-adlaw sa pagka-lumo ni meekness, no? Lumo, o sana? Ka-meekness and lowliness. Lisod kayo. Tapos ang kuan pag yun dire, they find themselves bankrupt their whole life being a lie. Ako lang ba sa subuan mo ba? Sige, Brad. Bangkarote. Daghan ang mga taga-Laodicea na nagpuyo sa espirituhanong pagdaya sa kaugalingon. Paglimbong. Nagsulob sila sa mga pisti sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Nga naguna-una nga sila dato kung kadunahan sa mga kabtangan ug walay gikinahanglan. Samtang gikinahanglan nila nga magtuon matag adlaw may tungod kay Hesus sa iyang pagka mapainubsanon o pagkaubos. Kaubos kay kung dili makita nila nga ang ilang kaugalingon nga bangkarote, ang ilang tibuok kinabuhi usa ka bakat. Sa kabaka. Oh, kay kuan naman nila kaugalingon, gilimbungan, self-deception. Self-deception. Dili gyud stagnant gyud na siyang self-deception. Diha ra gyud ka kutob, di na gyud ka mo need of nothing. Christ says that which man does not see. Ang nakita ni Kristo wala nato makita. He sees the sins which if not repented of will exhaust the patience of long suffering God. Christ cannot take up the names of those who are satisfied in their own self-sufficiency kay wa na gyud manginahanglan gud. So satisfied na siya sa iyang kondisyon, sa iyang kaugalingon nga self-sufficiency. He cannot importune in behalf of a people who feel no need of his help. Kundi nanginahanglan, who claim to know and possess everything. Grabe na. Kuha na niya ang tanan, manay kulang. Ang kulang di ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pag wala ang Ginoo sa imong kinabuhi, bankruptcy, no? Ang unahuna ra man God, imagining. So mo na siya. So unsa maning and anoint thine eyes with eye salve that thou mayest see. Pampahid sa mata, subuta man gyud. So may giingon diri sa our high calling. Correct views for the conscience. The eye is the sensitive conscience, the inner light of the mind. Upon its correct view of things, the spiritual healthfulness of the whole soul in being depends. The eye salve, the word of God, makes the sensitive smart under its application, for it convicts of sin. So, ang mata, andingon diha, the eye salves, ang papahid sa mata, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Nganong Laodicean man, kay di man sila mudawat sa pulong sa Ginoo. Adto man sila mudawat sa pulong sa
mga taong nag-deceive sa ila. Lalim ka nang mo preach sa pulpito halos usa ka teksto, elaborate na nila tong dalag for God so loved the world hantod na tapos for God so loved the world. Oh, usa ka teksto duha. Tapos ang idugang nila ang ilang experience sa ilang kinabuhi. Dili na ang Ginoo na ikaw imo naman kung galingon imong gikuan. So power kayo misahe. Kay ang tao baya, kuan baya, marites. Ang mga tao interesado baya sa imong kinabuhi kay gusto pud sila mahibalo. Pero ang kinabuhi ni Kristo hindi na makit-an dito. So okay maghapon na. So ang pangpahid sa mata sa usa ka taong buta mao na ang pulong sige na wa nagilain. Ibot pasabot makit-an nimo ba ang wala nimo makit-an kani adto. Ang nakita sa Dios wala makita sa tao kanang giingon dito na sa to ha. Ano? So ang atong sala ay solve tambal ang pulong sa Ginoo. The Laodiceans boasted of a deep knowledge of the Bible truth. A deep insight into the scriptures. They were not entirely blind. Dili gyud siya kuan kay dili man gyud tanan pod. Else the eye salve would have done nothing to restore their sight and enable them to discern the true attributes of Christ. Says Christ, by renouncing your own self-sufficiency, giving up all things. To tanan yun, dili half or lang, partial or tanan yun. However, there to you may buy the gold, the raiment, and the eye salve that you may see. Managingon sa Review and Herald. Si sister akong papasawan ni. Okay, self-love, self-deception, and self-justification. Those whom Christ warns have some excellent qualifications, but they are neutralized by all who have a diseased self-love, self-deception, self-justification, for gross neglect to help brethren in the service of God by encouraging words and deeds. There is a dead fly in the ointment. They are being weighed by one who never makes a mistake. He tells the result of actions which demonstrate that the love of Christ is not an abiding principle in the soul. God calls upon you all to learn from Christ his meekness. Put away your faculty for seeing the mistakes of others. Turn your attention to your own defects. Your self-righteousness is nuising to the Lord Jesus Christ. Revelation 3:15-18 quoted. These words apply to the churches and to many of those in positions of trust in the work of God. Kini nga mga pulong apply siya sa mga iglesia o sa daghan nga mga ay mga katungdanan sa bulaton sa Ginoo. Apply na siya kini. Tulo: self-love, self-deception, and self-justification. Lisod man ning self-justification. So, nganong ginatun-an nato ni kay para mahibalota sa kondisyon. Parang opposite sa kondisyon. Mamaya akong basahon ang opposite. Wala na akong butang dire. Pero sige la akong i-search dire. Ang opposite sa Laodicea. So, hisgutan diha na kinahanglan gyud ma-anoint ang atong blind eyes pero dili pa siya ingon na tantong bulag na gyud. So, napa siya kuan. Muna nagtuktok ang Ginoo sa pultahan na kinahanglan gyud maminaw ta mo dawat ta para makabalik ta. So kinahanglan gid siya matambalan sa oil. Naman ni teksto ani size 22 ana gi bro. Matthew 6:22. The light of the body is the eye. If
therefore thine eye be single, the whole body shall be full of light. 23. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? How great. Hindi basta-basta. Buta. Hindi basta-basta. Size 22 o 23 siya, no? Subo kayo ng teksto. So, napoy gingon na rin na the church so lukewarm. So muna ang kuan sa Ginoo nga magrepent gyud, magkuan gyud ta. Maghinulsol. Mao na. So diri na lang ta. Taas pa man eh. Ngayon diri. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the Word of God. They have been given a work of the most solemn important, the proclamation of the first, second, and the third angel's messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. So, mao gid na ang plano sa Ginoo sa third angel sa Seventh-day Adventist. Kaso naa may duha ka klaseng impluwensya. Two opposing influences na diha maunay nagpa luya. Na dili ka trabaho man na sa kaaway. Trabaho sa kaaway. Tanawa, debate. Ayun, kig-debate daw sa ako. Debate. Kig-debate. Pero ang tinuod man God, nganon dili ta makig-debate kay sa Seventh-day Adventist doctrine, sa 28th fundamental belief, wala tay gi-reject diha bisan usa. Walay sayop sa 28th fundamental belief. Walay sayop ana. Datanan gidawat. Kay nganong makaingon man ko na Adventist ko o Adventist mo? Kay nintuo man tatanan gikan sa number 128 gituohan nato na tanan. Walay usa nga Davidian nga naa siya ay wala tuuhi sa 28. So nahimo kang Seventh-day Adventist, nabautismohan ka kay tuo ka sa 28th fundamental belief. Pero kung moingon ka 28th fundamental belief lang, mo na sayop. Kay diha ra man ka gyud. No, diha stagnant tamang ka diha. Napay daghang kamaturan. Karon halimbawa, ay sige preach ang pastor sa Seventh-day Adventist, makamata ba ang mga membro? Puro gulog-ulog raman. Daghan na ta, luwas na. Christ is coming soon. Tell the world, Christ, ana raman. Well, dili man ikuan, di man isulti ang tinuod nga sitwasyon sa iglesia. Bisan unsa ang mensahe nimo diha, dili na sila kamata. Kay wala sila kay balo kung unsay tinuod nga kahimtang sa ilang one. Unsa ang pagkamataan na mo nang giingon na sleeping preacher preaching to a sleeping people. Dili makamata kay di man nila isulti na mo ni siya. Saon man na di man kasulti. So, ingon diri, in order for the church of God to illuminate the world with righteousness of Christ, it must accept the truths revealed from the Bible through the inspired messengers. So, messengers. Dili lang na si Ellen G. White. We must accept all the truth given to us. Without it, we cannot truly be the light of the world. Kung wala ni, dili gid ta mahimong kahayag sa kalibutan. Kaya ang kahayag sa kalibutan ang kamatuoran man.
Ang kahayag sa kalibutan mao na siya ang pulong sa Ginoo, manang kahayag sa kalibutan, no? By the lambs is represented the word of God. The psalmist says, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Psalms 119:105. The oil is the symbol of the Holy Spirit. Thus, the Spirit is represented in the prophecy of Zechariah. Asa na siya? Asa na siya sa Zechariah? Prophecy of Zechariah. Zechariah 4. Ano siya? So, ang oil nga gikuha sa 5 wise virgin, dito na niya gikuha ang oil sa Zechariah. Golden bowl. So, mao na siya. Makaluluoy kaayo ang atong mga kaigsuunan kapag kanang dili sila mahibalo sa sinuod nila nakahimtang. Kina, magprita. Ikaw. Daghang salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanamo sa kalampusan sa among pagtuon, sa imong pulong. Hinaot Ginoo nga pinaagi niini mahimo kini Ginoo nga dako nga butang nga makahimo kami sa pagpahibalo sa among mga kaigsuonan sa kondisyon sa among iglesia Ginoo. Ikaw magapadayon pagpanalangin ka namong tanan sa pakigdugtong diha kanimo pinaagi sa mga pagampo Ginoo. Tuguti ang imong Espiritu Santo mao magalihok sa among kinabuhi aron kaming tanan magabuhat uyon sa imong kabuton. Bulag-bulaga kami karon Ginoo nga puno sa panalangin nga anta sa among pagbawali mabatan namo ang proteksyon bisan pa man ning maong kuluy-anan nga diin kami nagakatigom. Salamat sa pagtubag, among isalig tugyan ang tanan uban sa pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.